Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay kagagaling nga lamang ng Kalingap team at ni Viancy at Kalingap Edu noong nakaraan sa Albay. Pagkatapos noon ay hindi na sila masyado pang nakapagkita. Kaya naman ngayon ay nagplano ang Kalingap team at si Kalingap Edu ng isang surprise visit para kay Viancy. At meron silang ipapaabot na mga tulong galing sa mga supporters. Pagkarating nila doon ay kumatok muna si Kalingap Edu at nakakakilig talaga dahil tinawag ni Kalingap Edu si Viancy ng wifey. Nagulat talaga si Viancy na nooy kakakising lamang at naglalaba nga dahil hindi pa daw siya nakakaligo at dahil surprise visit iyon ay hindi niya talaga alam na pupunta ang Kalingap team sa kanilang bahay. Kaya naman Wifey. Tao po. Wifey. Grabe. Gandang umaga po. Grabe, mga bisita po pala kayo. Sipag mo. Sabi ko baga sa'yo, baka magpunta kami dito. Sipag mo naman. Ang dami-dami. Oh. Kanina ka pa siguro naglalaba dito. Okay ka lang? Tingnan mo. Baka magaspang na naman to. grabe at napakasipag pa rin talaga ni Viancy. Kung paano siya nakita at na-discover noon ng Kalingap team ay ganun pa rin naman siya hanggang ngayon. Kahit marami nang tumutulong sa kanya ay hindi niya pa rin iniiwan ang kanyang pagtatrabaho na tumulong sa kanyang mama sa paglalabandera. Kaya naman natuwa talaga ang Kalingap team sa ugali talaga ni Viancy na napakamatulungin at family-oriented. Pagkatapos naman noon na nakita ni Kalingap Edu si Viancy na pawis na sa kanyang paglalaba ay hindi niya natiis na hindi tumulong. Talagang umupo talaga siya at gusto niyang tulungan si Viancy para naman hindi na ito mahirapan dahil mainit at maaga pa para mapagod si Viancy dahil may buong araw pa siya nung mga panahong yon. Pinipilit naman siya ni Viancy na wag na daw siya maglaba at mamaya na daw yun. Kayo lahat. Ayaw nyo na po yun, mamaya na lang po. Sige na. Sige na po, alis na po dyan. Bakit? Bakit ayaw mo akong patulungin, ha? Kaya ka na po yun mamaya. Kaya mo na? Nagulat po kayo na. Sige. Sige, mamaya na nga. Bakit naman maus kaya ata? Papawisan. Pinagpapawisan ka na, oh. Ano? Tubig lang po yan. Tubig lang. Hindi, pinapagod mo sarili mo, eh. Sabi ko baga, baka ayokong napapagod ko. Tutulungan na. Nagulat po ako sa inyo, mabisita po pala kayo. Hindi po kayo nagsabi. Alam mo namang weekly, kailangan ko lang. Nakakakilig talaga dahil ayaw nga magpapigil ni Kalingap Edu na maglaba. Kaya naman hinawakan na ni Viancy ang kanyang mga kamay at itinayo si Kalingap Edu para naman tigilan niya ang labahin ni Viancy. Pagkatapos noon ay nag-usap lang sila dahil hindi talaga alam ni Viancy na magsusurprise visit ngayon ang Kalingap team. Kaya naman kung anong ating nakikita ay ayan talaga ang natural na gawain ni Viancy sa pang-araw-araw. Napansin naman ni Kalingap Edu na pawis na si Viancy. Kaya naman napag-isipan niya na punasan ng mga pawis ni Viancy dahil kawawa naman ito. Pagod na at pawis na dahil nga sa paglalaba.
Dahil nga medyo mainit ay pumayag na lang si Kalingap Edu na mamaya na ang labahin at nagsimula na silang pumasok sa loob ng bahay ni Viancy. Sa vlog na nga lang kita nakikita ni Kuya Bal eh. Nakita kita kanina. Pinanood ko. Alin po? Nag-aaral ka ng motor. Ay, yung tricycle po. Ng tricycle. Kailan yun? Kahapon po. Hindi mo ako sinabihan. Grabe oh. Grabe, sobrang dami nito. Ilang oras ka na, kanina ka pa yata dito naglalaba. Di ba ano? Sira ba to? Hindi po. Yun lang po yung naglaba. Ha? Nagbabanlaw Ikaw lang. lang nagbanlaw. Tara po muna, pasok po muna kayo. Sila mama mo. Sige, pasok muna po yan. Wala mong punasan eh. Di pa man po ako nakakalinis masyado. Sige. Nay, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Ano po? Maano po? Salamat. Ano po? Salamat. Pagkapasok pa lang ni Kalingap Edu ay makikita na natin kung gaano siya kagalang dahil hindi niya talaga kinakalimutan ang mga magulang ni Viancy dahil nagmano ito sa mama at papa ni Viancy at nakipagbatian muna. Pagkatapos noon ay pinaupo na ni Viancy si Kalingap Edu sa kanilang upuan. Pagkatapos noon ay nag-usap-usap lamang sila. Namangha talaga si Kalingap Edu at ang Kalingap team dahil napakalinis pa rin talaga ng bahay ni Viancy kahit na surprise visit ito. Nagpapakita na talagang responsable si Viancy sa kanilang bahay at hindi pinababayaan ang mga bigay sa kanya ng mga sponsors na gamit. Sige lang, wag na po. Okay lang. Hindi pinatagal. Masayin Sige po. lang. Sige na, okay lang. Ay, hindi namin alam na product kayo kaya. Kaya nga ni. Upo ka. Dahil nagbago ah. May nagbago dito ah. May nakita akong panibagong picture ko dito. Grabe. Ano po yan? Ang dami ko yatang picture dito. Sa bahay na to. Nabigay ba yun dati sponsor? Opo. Sayang pa eh. Bakit parang... Ano? Labo yung isa. Nakakatuwa naman yan. Tingnan. Sama na ako sa family picture. Ay, grabe. Ano, kumusta? Hindi po kayo magdikit lang masyado. Hindi Ha? po ako naliligo. Ha? Okay lang. Mabango naman eh. Amoy downy. Grabe dahil kahit hindi ka pamilya, si Kalingap Edu ay may picture na pala siya sa bahay nila Viancy. Ito ay nagpapakita na talagang in-appreciate ni Viancy ang mga bigay ng kanyang mga supporters at kahit picture pa ito ni Kalingap Edu ay isasabit niya talaga ito. Parang welcome na talaga si Kalingap Edu sa family ni Viancy. Ang kulang na lang siguro ay ang oo ng dalaga. Nag-usap lamang ang dalawa dahil medyo matagal na nga silang hindi nagkikita. Napag-usapan din nila na nag-aaral na si Viancy kung paano magmotor. Ngunit ang tricycle muna ang kanyang naaral dahil mas madali itong i-balance kumpara sa pagbabalance ng motor. Ano magmotor? Yung tricycle po, konti. Tricycle. Ay, motor. Wala pa. Hindi pa. Hindi pa po, andun pa po baga. Ayun nga. Ay, sige, susunod na lang. Kumusta sa school? Naka-enroll ka na? Maano na lang po. Grade, maano? Brigada. Brigada. Mapagod yun. Sino Ganun na po matanong lagi. sa'yo? Sino mabrigada sa'yo? Po. Ikaw? Bakit ikaw? Gusto mo ako? Hindi po. Hindi. Bakit ayaw mo palagi? Ha? Ayaw mo ko nakikita? Ha? Hindi man po sa ganun. Ano pala? Ako po Ayaw yun. mo ako napapagod? Ano yun? Pares tayo. Ayaw mo ako mapapagod. Ayaw kitang mapapagod.
Halata talaga na na-miss ng dalawa ang isa't isa dahil kahit kakaupo lamang nila ay talagang nagkwentuhan na sila agad. Buti naman ay nakakapagkwento na si Fiancé, hindi gaya dati na kahit matagal na silang nakaupo ay hindi talaga siya nagsasalita. Ngayon ay nagkikwento na siya ng tungkol sa kanyang mga araw, sa kanyang mga pinagdaanan kay Kalingap Edu. Pagkatapos nga nilang mag-usap ng kaunti ay dumating na rin si Kalingap Prab kasama ang ibang Kalingap Boys dahil nakaschedule sa araw na yon ang isang surprise visit na may kasamang challenge. Ito ay ang part 2 ng Kalamansi Challenge na makikita natin sa susunod na video. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancé, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancé. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot